Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong October 14 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, yan po yung aking mga previous projections dito kay Shiba Inu. At masasabi kong wala pa rin pong pagbabago sa mga projections kong ito. At ayan, ang isa po sa aking projection ay ito po ay magpapatuloy sa kanyang consolidation. Ngayon ay mapapansin natin dito na nakapasok po siya sa resistance zone natin. Kaya posibleng dito po siya makakaranas ng kanyang consolidation. Ayan, dito sa loob ng ating resistance zone na ito. At ngayon ay maliban po sa pagko-consolidate ay may chances po na pwedeng umangat itong si Shiba Inu, lalong-lalo na kung nagawa po niyang tagusin yung upper portion ng ating resistance zone na ito. Kasi nakapasok na po siya rito sa loob. Kaya ngayon ay yung hinihintay po natin ay yung siya ay makawala dito sa loob ng ating resistance zone. Sapagkat kung pag nangyari po yan, nagawa niyang basagin ito, ay ayan, malaya na po siyang akyatin yung sunod na minor resistance line natin dito sa presyong 40 digits 2084. Kaya yan po ang dahilan kung bakit meron tayong nakaabang rito na isang sell pending order or take profit. At maliban po dito ay wag pa rin po tayong pakakasiguro na aangat itong si Shiba Inu kasi may chances pa rin po siya na bumagsak. Pwede po siyang bumagsak dito. Bumalik po rito sa ilalim ng resistance zone natin na ito. At kung pag nangyari po yan ay pwede po siyang mag-consolidate dito or kung bumagsak po siya, yan. At lalong-lalo na kung nabasag po niya yung support, major support natin dito sa 40 digits 1481 ay dito po siya magpapatuloy sa kanyang pagbagsak. Pero mukhang medyo malayo naman po yung malayo naman po yung distansya ng ating major support. Kaya yan, wag po tayong gaanong mag-alala. Meron pa pala tayong isang pattern dito which is hindi na po natin magagamit yan. Kaya ayan, ngayon ay sa mga projections na ito ay ang masasabi ko po na may mataas na posibilidad na magiging galaw ni Shiba Inu ay ito, dalawa. It's either magko-consolidate po siya dito sa loob ng ating resistance zone or pwede na rin po dito sa ilalim kung bumalik po siya dito sa ilalim, pero magko-consolidate pa rin po siya. Yan. Yung pangalawa ay pwede po siyang umangat at akyatin niya yung target natin dito na isang minor resistance line na 40 digits 2084. At yan po ay ang siyang maaari niyang gawin lalong-lalo na kung nabasag niya or nakawala siya dito sa ating resistance zone na ito. Ayan, ang dahilan po rito ay syempre yung ating hazard indicator ay maski lumiliit po yung kanyang pangangatawan ay kulay green pa rin naman po siya na nagsasabing bullish pa rin ang momentum nitong si Shiba Inu. Yun nga lang at nanhina yung kanyang momentum dahil sa lumiit ang sukat nito. Sa ating QQE mode indicator naman po rito sa ibaba ay mga kulay gray naman yung mga nabubuong QQE bar natin dito. Pero dito po sa upper portion nabubuo yung mga QQE bar natin dito. Kaya sinasabi nito na or sang-ayon po siya na bullish ang kalagayan ni Shiba Inu. Yun nga lang at wala po siyang gaanong sapat na pwersa. Mahina pa rin yung kanyang or hindi po sapat yung pwersa ng mga bulls. Pero may chances pa rin. May chances pa rin na posibleng mabasag ni Shiba Inu ang upper portion at upper portion ng ating resistance zone natin dito at siya ay makawala. At kung pag nangyari yan ay gaya ng aking sinabing kanina ay aakyatin niya ang ating target dito. Kaya yan po yung aking analysis dito kay update sa araw na ito sa aking analysis dito kay Shiba Inu.
it's either magko-consolidate po siya or magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo. Kaya yan, basta bantayan na lamang po natin. Yung parang pinaka sinyalis po natin dito ay yung resistance zone natin dito. Kapag nakawala po yung presyo ni Shiba Inu sa resistance zone natin dito, ay syempre aangat siya. Pero kung pag hindi at siya ay nagkakaranas ng struggle na hindi pa rin siya makawala sa ating resistance zone dito, ay mauuwi po siya sa pagko-consolidate. At ayan, sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.